Hallelujah, 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 Hallelujah. Halina't kami sagipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na anda. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ay linggo, inumpisahan natin ang pasimula ng bagong liturgical calendar ng simbahan. Tayo po ay pumapasok sa panahon ng Adbyento. Unang linggo ng panahon ng Adbyento, pagdating, paghahanda sa darating. Kaya makikita ninyo sa altar, ang isang kandilang violet ay nasindihan na. Pasimula ng ating panibagong pagsama sa paglalakbay ng pananampalataya at kaligtasan. Kung nandito po kayo sa taas, makikita ninyo ang salita ng Diyos na ating ipinapahayag araw-araw sa banal na misa. Dahil tayo'y nag-uumpisa ng bagong liturhiya, umpisa rin ng pages ng ating binabasa. Kaya kung kayo'y magtsatsagang dumalo ng misa sa loob ng isang taon, ganito po kakapal ang ating mapapakinggan. Ganito kakapal
ang ating pagninilayan. Kaya kung ikaw ay Kristiyanong matyaga sa pagdalo ng misa, araw-araw nating maririnig ang salita ng Diyos. Dahil sa ating liturgical calendar, meron po tayong tinatawag na cycle. Cycle 1, Cycle 2. Year ABC. O Cycle ABC o Year 1 and 2. Medyo technical na yon. Ang mahalaga, tayo bilang Kristiyano, sa bawat misa ay ating tinatrato ang banal na salita, ang Biblia na bahagi ng ating pagdiriwang. Dahil ang banal na misa'y nahahati sa dalawang bagay. Ang banal na salita at ang banal na Eukaristiya. Inihahanda tayo ng mga salita ng Diyos upang maunawaan natin ang pagtanggap ng banal na Eukaristiya. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil if you are aware, bago natin tanggapin ang banal na Eukaristiya, meron tayong isang dinadasal. Ano po iyon? Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang salitang ito'y galing sa salita ng Romano na kapitan sa ating ebanghelyo. Bakit? Dahil naniniwala siya na ang Kristong nakita niya, ang Kristong pinaniniwalaan niya na nagpapagaling at gumagawa ng himala ay gagawa rin sa pamamagitan ng kaniyang salita. Narinig natin sa ebanghelyo kung paano tinrato nung Roman captain si Kristo, na sa kasaysayan at sa kultura ng Hudyo at Romano, hindi sila pwedeng magpantay. Palaging mataas ang tingin ng mga Roman soldiers and officers sa kanilang sarili. Never nilang sasabihin sa Hudyo na magaling kang tao. Palaging ang tingin nila sa mga Hudyo ay inferior sa kanila. Kaya nga nagulat si Jesus. Ngayon lang ako nakakita ng taong ito na mayroong pananalig, na malaking pananalig, na kung tutuusin, ang kanya namang hinihingi ay hindi para sa kanya, kung hindi para sa kaniyang alipin. Servant, alipin, na kung tutuusin, since alipin lang naman yan, hahayaan niya na yang mamatay sa sakit. Bakit pa siya mag-aaksaya ng oras na hanapin si Kristo at ipakausap ang kaniyang alipin na pagalingin? Bakit ayaw niyang pumunta si Jesus sa kaniyang bahay? Dahil rumerespeto siya sa kultura ng mga Hudyo, na kapag ang Hudyo ay pumasok sa isang bahay ng hindi kapwa Hudyo, siya'y nagiging marumi. Batas ng panahon pa ni Moses,
na isinasabuhay ng ordinaryong Hudyo. At si Kristo ay Hudyo dahil sa kaniyang religious practices, nirespeto ng hentil na itong Roman captain ay tumitingin sa demarcation line at rumerespeto sa paniniwalang mayroon ang mga Hudyo. Kaya nga ang sabi niya, sabihin nyo na lang po, banggitin nyo na lang po at gagaling ang aking alipin. Ano pong gustong sabihin sa atin? Na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nakakonfine sa mga taong naniniwala sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos ay umaagos din kahit na sa mga taong hindi naniniwala, sapagkat ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at himala. Pero saludo tayo sa sundalong ito dahil marunong siyang tumingin kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Sa kaniyang pagharap kay Jesus, nakita niya ang kapangyarihan ng isang Mesiyas na siya lamang ang nakagagawa. Napakapalad natin. Tayo na nakikiisa sa banal na Eukaristiya ay hinihiram ang salita nitong taong ito upang magkaroon din tayo ng paniniwalang malaki at matibay sa Diyos na nagpapagaling ng lahat. Lord, I am not worthy to enter you. Tayong lahat. Hindi naman tayo worthy. Pero sabihin mo lang, gagaling ako. Ganito kalakas ang pananampalatayang meron ang Romanong kapitan na ito. Sana lumalim din po tayo na sinabi ni Jesus, ang sino mang kumakain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salita iyon ni Kristo. Salita iyon ni Jesus Nazareno. At ang bawat salita ni Kristo, ang bawat letrang lumalabas sa kaniyang bibig, ay salitang nagbibigay buhay at salitang nagpapagaling sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala. Kaya po araw-araw, samahan niyo kami upang matapos natin ang salitang nagbibigay buhay at ang salitang nagpapalakas sa ating pananampalataya sa araw-araw. Amen. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.